Tatlo ang guest natin ngayon. Nandito si Major General Nicolas Torre ng Criminal Investigation and Detection Group ng PNP. Bigyan na tayo ng update sa efforts nila in cooperation with PAO, tsaka NBI and other agencies para mag-crack down sa guerrilla pogos. Meron din kayong papel sa election, ano? Hindi naman. Contest. Lalo na. They're part of the task force. Oo, lalo na. Kailan lang, may napatay na pang dalawa sa Abra. Ibig sabihin, intense political rivalry. Anyway, it needs to stressing na siya yung nauna sa pagtugis kay Pastor Kibuloy noong September. For 3 weeks, pinangunahan niya yung panghuli kay Pastor Apollo at yung filing of charges, CIDG rin ang nagano niya. Tanungin natin siya kung gaano katindi ang responsibility ni Kibuloy for this. Nag-file din ng charges ang CIDG against former President Rodrigo Duterte for sedition. Alamin natin kung ano yung basis nitong to. We're also expecting DICT, USEC, Jeff T. Maya-maya. Tanungin natin siya tungkol sa related to dun sa Pogos, yung pagtugis nila sa mga guerrilla Pogos involved sa scams, online scams, at pati yung SIM card registration, yung pag-facilitate nito. Dahil inaabuso na ng mga Pogos ang paggamit ng SIM cards. Involved in DICT sa midterm elections. So, ang last portion ng today's Saturday News Forum, yung anak kalusugan party list na advocacies, children, tsaka health. Anyway, si General Torre will be here for about 45 minutes. Para mag-discuss yung Sige, simulan na natin. Kasi mahalagang oras si General Torre. General, magandang bago po sa inyo. Ano po ang latest dun sa sedition na sinampan ninyo reklamo laban sa dating Pangulo? Well, yesterday I was at the DOJ for another separate case against naman din sa itong mga vloggers. On this 20 pa rin, evaluation. So there's a process kasi sa ngayon before the case is being filed in the prosecutor for preliminary investigation. There is that so-called case build-up in accordance to DC-20. So nasa DC-20 siya ngayon at ini-strengthen yung kumbaga kinakamada ng maayos ang complaint so that there will be certainty of conviction. Pardon my innocence of ignorance. Did I get it right na ang CIDG ang nag-iisang sakay ng law enforcement na may karapatan at legal na nakakapagsakina? Sa PNP, yes, we have subpoena powers. Actually, the subpoena powers is the power of the chief PNP and that he delegates to the CIDG. Yes. So, malaki po ba ang tulong nito para, napakaraming vloggers na kung talagang susundin ng batas, nanganganib na makulong? Well, on the part of the CIDG, we are using that subpoena power with judiciously, no? Hindi ako pirma lang kaagad ng subpoena because we do believe na medyo intrusive yan, may pagka-coercive yan. At the moment, CIDG would rather investigate the case, do the case build-up, and then file the case with the prosecutor's office,
the prosecutor's office issues the subpoena. So, mas gusto namin ang ganong direksyon. It is only on extraordinary circumstances that we use the subpoena powers. Yung filing na sedition charge against ex-President Duterte, ang immediate cost nito, yung sabi niya, kill 15 senators, ano? Tsaka Yes. use bombs kung sakali. Yes. May strong legal basis ba ito? Well, Sedition. kung makita nyo sa media, napaka-diverse na naging opinion regarding that matter. May mga nag-side sa akin, may mga kumontra sa akin na sinasabi na talagang walang basihan ng aking ginawa. Pero more than the legal, it is equally also of a moral obligation on our part na i-call out na ang dating presidente sa kanyang mga pinagagagawa. Kung sa 6 years na siya ay nanungkulan at siya ang leader ng bansa na ito, ginawa niya yun. Well, that is his prerogative dahil siya ang presidente. Yun ang direksyon. Bastusan, murahan, it became the norm. At na-desensitize na nga tayo eh. Naging apathetic na tayo sa naging epekto niyan sa society natin, especially sa kabataan na habang lumalaki, kung magmura, ganun na lang kalutong. Kahit sa TV, because the president himself, tumatawa ang taong bayan pag ginagawa niya yun. But this is now a different administration. This is an administration given with 31 million votes by the Filipino populace. At ang direksyon, nakita natin, may direksyon ng presidente. Unang-una sa PNP, ang una niya ang ginawa sa drug war. As much as possible, walang patayan. Hindi yan ang direksyon natin. Which is, yun talaga ang ginawa namin. So, ibig sabihin, binabalik natin sa pagka-decente naman. Hindi naman yung pag-Pilipino ka, balahura ka at kung ano na lang, bardagula na lang ang gusto nyo. Di ba? So, hindi po pwede. So, more than the legal, hindi naman more than the legal, kundi equally as important as the legal aspect of the case that I filed. Also, is the moral obligation on the part of the police to ensure na ang mga tao ay nare-realize na meron palang part ng society, meron pa palang natitira na part ng Philippine society na hindi approved sa ganong klaseng mga behavior. Yes, we filed the case with the DOJ. Kaya ngayon merong DC-20 nga, case build-up. Nagki-case build-up kami. So, pareho yan ang mga iba pang mga i-final kong kaso. It takes time. Gaya halimbawa ng kahapon na i-final ko for preliminary investigation na. Yung case ni Jason Sa at case ni Boss Dada. Kahapon na preliminary investigation na yun. Dahil dumaan yun ng isang buwan na DC-20. Ang DC-20 case build-up, dinagdagan ng mga ebidensya, inutusan kami, dagdagan nyo ang inyong mga ebidensya pa to strengthen the complaint so that pagdating ng preliminary investigation, ito na yung formal charges sa kanila, sa Department of Justice, na ipapadala sa kanila para masagot nila as part of the due process. General, maraming hindi komportable na biro ang pagpatay, lalo na yung bomba, considering na sa lahat ng airport sa Pilipinas, may nakasulat na yung bomb joke can land you in jail. Yes. So paano natin i-reconcile pag pinalusot natin na biro ang pagpapasabog ng bomba? Precisely. Not that naging normal na ba? Na-normalize na. Dati, ang mga bata, di ba, nung nagdumaan tayo sa pagkabata, pag mag-away tayo doon, sa kabataan, ikaw patayin kita. Di ba? Sinasaway tayo ng magulang natin. At hindi, it's in the not so distant past, hindi ko nakikita yan sa TV or sa mass media. Pwedeng gawin yan siguro sa inuman pag lasing kayo lahat. Yabangan lang. Pero wala yung mikropono, wala yung camera. Dahil pagdating naman sa may mikropono at may camera, that will now be propagated to everybody. And definitely, hindi lang kokonti ang ayaw niyan. A sizable majority or a sizable portion of our population ay opindido sa ganyang klaseng behavior. So ano pong kasunod na pwedeng maganap dito? Halimbawa po, may nagkwento sa entablado ng kandidato, inulit yung joke na gano'n. Sila po kakasuhan nila. Nasa taong bayan na yan, no? Ako naman, ang sa akin lang, tinitingnan ko talaga. Kaya, special kind of
special kind of makulit kasi ang dating presidente, di ba? Because of his stature nga as dating presidente. So, pinansin natin yon para hopefully makita naman ng mga minions niya sa baba, sa mga enablers niya na huwag nyo nang ituloy yan. Dahil unang-una, ako naniniwala ha, sa marami dyan mga enablers niya, sa mga nasa baba niya, marami dyan, I'm very sure, hindi rin ayon sa ganyang klaseng behavior. Hindi ako naniniwala na sagad sa buto ang paniniwala nila sa ganyang klaseng behavior. May decency ang mga yan. Hindi yan, kasi yan hindi naman mala-prohibita yan eh. Yung pagpatay, hindi naman yan bawal dahil pinagbabawal ng batas. Hindi. Mala-NC yan eh. Bawal yan dahil masama talaga yan right at the very start. Sa mga law students natin, hindi ako law student, nag-abogaduhan lang ako dito. Pero pulis ako, naintindihan natin yan, narinig natin yan. Masama yan na bagay, hindi dahil ipinagbabawal ng batas. Kundi masama yan because right at the very start, right at its very core, mali yan. Yung sa kaso ni Pastor Kibuloy, gaano ka lakas yung kaso na final mo? I believe that it is so strong that he is adding more and more lawyers to defend him. Defend the indefensible. Because I believe na kaso namin yan, indefensible yan. Ano yung main case? Yung rape? Rape, ang nag-start ang lahat yan, ang kanyang kaso ay human trafficking. No, meron siyang human trafficking na no bail. Pero nung isinerve ko, nung August 24, ang mga warrants, nakita niyo sa Senate investigation, merong isang bagong kaso doon na pumasok na may bail na 200,000 na wala doon sa unang pag-serve ng mga warrants noong June 10. Anong kaso yun? Sex with a child. Yun. 7610. Sex with a child, sex with a minor. Yun ang kaso niya na lumabas nung kasama sa isinerve ko. Na ipinisan ko muna sa Senado. Ito sarang rason kung ba't ako yung porsigido na iserve ang mga warrants na ito. Kasi tingnan mo naman, sir, paano na ito pag tinalikuran natin, itong biktima na to, yung bata na to, di wala na. Somebody is already beyond the ambit of the law, despite having done a very horrible and horrendous crime. Paano yung sandali. Yung, di ba may kaso rin siya sa US? Yes. Hihintayin ba ng FBI na matapos ang kaso dito? Di ba ano yun? I will defer the answer to that to our Department of Justice together with the Department of Foreign Affairs. Kasi may mga protocol dyan na sinusunod kung ano ang gusto nilang linya na hintayin pa matapos ang kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas bago siya dalhin sa US to answer the crimes that he is accused of, or may mga times kasi sa previous instances, sa ibang mga cases na even there are cases pending and on trial in the home country, may mga times na pwede naman i-transport sa ibang bansa para mag-undergo rin ng trial at the same time. So I just don't know. I'll just leave the final answer there to our DFA and the DOJ. It's actually beyond my pay grade. General, sa ngayon po, lahat ng pinutuunan ng pansin nyo, elemento pa ng politika, lahat po nasa internet nasa communication. Yeah. Pati yung scam, pati yung kidnapping, recently, kinakul yan sa pamamagitan ng communication. Ano ang kakayahan ng ating PNP-CIDG? Kaya ba natin talagang ma-detect kung nasa sa inyo nag-uusap, malalaman natin yung mga krimen na nangyayari, ang palitan ng komunikasyon, ay nasa internet? I have the right to remain silent and against self-incrimination. Bottom line, we have the capability. We have the capability to utilize technology in solving crimes. Yan lang ang pinaka-the best na explanation dyan palagay ko. Ang pinaka-safe para sa ating lahat, we have enough capability na isolve ang mga krimen na nandyan sa information superhighway. So, hindi totoo yung sinasabi ng iba na you're in complete anonymity kapag ikaw ay gumagamit ng komunikasyon via the Internet of Things. One,
No, ako'y district director ng Quezon City, nagkaroon ng series of bomb jokes, di ba? Na ginamitan ng dami account. No, malas naman niya. Inabot siya ng WSS ECD rin. Nag-serve rin kami ng warrant to search, seize, and examine computer data sa isang tao, sa isang estudyante na ayaw pumasok, nag-bomb joke. So, huli rin. So, hindi totoo yan. There are a lot of ways to trace people in the information superhighway. At saka ito ha, pag terrorism cases, I'm warning people, pag terrorism cases, yung mga social media platforms na yan, they have very, very strong corporate social responsibility. Pag terrorism cases na-endanger niya ang public, magpo-operate sa police yan. Ibibigay ang lahat ng identity mo dyan pag ikaw ay terorista na. Kaya, huwag na nila subukan. Laban na lang ng parehas. Di ba? Kaduwagan yan eh. Noong po nakaraang mga eleksyon, sabi nila ang namayani ay hindi ang traditional media, ang namayani ay troll farm. Ano ko po sa inyo? May kakayahan po bang ating law enforcement agency na matrace kung saan nagbubulak yung mga troll farms na yan? Well, for one, hindi ko nakuha ang final number, no? Pero yung narinig namin sa Pasay, we got mga siguro 200,000 SIM cards. Last year also, sa Las Piñas, gano'n din, mga 200,000 SIM cards. So, anong gamit niyan? Di ba? So, relax na sila at may oras para sa lahat. Okay, General. Yung hindi ninyo speaks more than 1,000 words. But anyway, General, may tracker team na din ang CIDG para hanapin yung what remains of Pogo. Ano po ang ginagamit nyo ba yung inyong kasanayan, capability, yung digital know-how para malaman kung nasa saan nag-ooperate yung mga Pogo na ito? Well, obviously, sa trabaho na yan, tracking ng mga Pogo na nag-splinter, lahat na ng klase ng galing ginagamit na natin. Old school policing like surveillance and human sources, human intelligence. Obviously, andyan din, we are working also closely with the ACG para magamit din ang teknolohiya para matrace kung nasaan ang mga IP address ng mga yan. Ngayon, nag-evolve, may mga VPN na silang ginagamit. Pero tayo naman, dapat nag-evolve din ang law enforcement sa paghahanap sa kanila. Napakalaki na tulong ng DICT kasi ang IT infrastructure ng Pilipinas, ng bansa, sila naman nagbibigay ng direksyon. Napakalaki na tulong. We are working closely with them. Actually, pag upo ko nung ako'y nasa COMEL, nag-cortical kaagad ako sa DICT dahil sila yung authority nung mother plan kung paano i-wire together ang bansa. And alam niyo na, pag nag-wire na together ang bansa, aside, may portion yan, may aspect yan na advantage sa atin, may disadvantage din. Kasi at the end of the day, isang pasok lang ng makompromise lang ang isang system, there's a possibility na ang buong structure ay ma-infiltrate. Yung mga ginagamit ng alleged Chinese spies na meron silang equipment nasa likod, nasa truck ng kotse. Ano yung Sir, i-defer ko uli ang sagot ko dyan sa NBI at saka sa AFP. Kasi mas maganda at mas kompleto ang kanilang data dyan dahil sila ay ang lead sa bagay na yan. On our part naman, sa PNP, may isa kaming lesser known na huli na meron kaming nakita na may mga skimmers, may mga catchers, mga signal catchers na sa tingin namin hindi naman talaga for spying. Yung part na yun, yung sa amin, very lesser known yun, hindi yung huli ng NBI at AFP. Kundi ginagamit talaga sa pang-scam at saka alam nyo, may mga teknolohiya ngayon na yung napansin nyo yung inyong credit card. Pag kayo ay namimili ng bumibili, may mga POS na itinap-tap na lang ang credit card, hindi na ini-swipe. So, ang possibility ngayon ng ginagawa naman ng mga loko, madaanan lang yung credit card mo, pwedeng daanan niya ng gadget. In such a way na pagdaan yan, makakuha ang laman ng credit card mo. Kaya medyo yung NFS natin, yung Near Field NFC, Near Field Communication. Nandiyan na ngayon sa mga bagong cellphone.
Kaya napansin nyo yung mga cellphones natin. Yung beep card nyo sa LMRT, di ba kung gusto nyo i-load, ididikit nyo lang sa cellphone nyo. Kung nandyan meron kayong apps na dinownload dyan sa cellphone nyo, pwede nyo nang i-load through sa inyong mga e-wallet. Alam niyo yan? May mga NFC itong mga cellphone natin, ha? So, may mga ganon. Delikado po kung may catcher na gano'n. Pwede, delikado talaga yun. Kasi, Dumaan lang ako sa tabi ninyo, ng less than isang tangkal, makukuha ka ng laman ng wallet mo. hindi lang yun. E-wallet. Hindi lang yun. Siksikan sa trend, madikitan yung wallet mo na may credit card. Pwede manakaw yun. Kaya nga may mga binibenta na may mga binibentang mga card holders na merong protection para sa mga ganong klaseng schemes. Yung anti-radiation. May mga ganon. Anti-radiation, yung signal niya, signal blocker. Signal jammer. Signal blocker. Bigyan niyo kami ng idea, gaano kalaganap ito o nagsisimula pa lamang ito? Meron din yan. Marami na yun. Hindi lang natin napapansin, pero marami. Kaya nga ang mga bangko ngayon, may mga dedicated teams na na Kaya pala walang pera na nawawala sa credit card nyo. Oo nga, no? Ayun ang possibility. Sir, Yes. itong pera ng Pogo, nasa sense nyo na pupunta sa mga ilang politiko sa ngayon, magagamit na. Yan, wala tayong idea dyan. Isang sigurado lang natin na the rise of the Pogo is one of the reasons why we were placed on the gray list ng International Financial Task Force. Kaya the Marcos administration really naging first order of the day natin yan na talagang kailangan maka-exit tayo sa gray list. So, gaano kahirap para bakit meron kami mga ginilang Pogo operations? well, May cooperation Well, ba yung local hindi naman. I don't like to believe in that na may mga operation. Although, there's a possibility. Pero wala pa naman kami nakita. Kasi ang sa Pasay na itong last na raid namin, ay ang mismong nag-raid ay ang BPLO. The the biggest challenge in the hunt for this underground Pogos is that kamukha kasi siya ng legit na BPO. Kamukha siya ng legit na call center. Ganun ang setup eh. Pareho na naman eh. Call center din naman yan eh. Kaya lang, ang kanilang kliyente, gambling. Yun. Yun ang masama ron. And that makes it illegal. Sir, totoo ba na tumataas ang unang perception sa social media? Hindi rin nangyayari ng nakarang administrasyon ng may kidnapping, mga ganito, gano'n. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Based on the data, unang-unang, patayan ka agad, nawala. Hindi naman sa nawala, kundi andyan pa rin naman. Pero hindi sa ganun kasi na lalabas ka lang, bigla na lang, kinaumagahan. Tingnan nyo yung data natin, di ba? The system that was implemented in the past administration at saka system in this current administration. Di ba? So, meron akong, hindi ko kasi nadala ang printout eh. Gusto ko sana dalhin sa inyo eh. May study akong ginawa dyan sa turnover of seized drugs sa nung 2015, 1 year before, 16, 17, 18, 19, 20, 22, hanggang sa present. Makikita nyo, yung 16 to 22, ang daming operation. Pero yung drugs confiscated, napakakonti. Crime lab data yan. Hindi po pwedeng baguhin yan. Hindi pwedeng salabetsehin yan. Dahil bawat gramo dyan ay accounted sa korte. Pagdating ng 2023, 2022, second part ng 2022, hanggang 2023, totoo yun, mas kumonti. Medyo bumaba ng konti ang operations conducted. Pero yung huli naman ng mga droga, ang tiniturn over sa crime lab naman, doble mahigit millions of kilos thousands of kilos, ang napapadala, millions of grams.
ang napapadala sa crime lab. Anong ibig sabihin nun? Yung previous anti-drug war, operations at patayan lang ang focus. Wala dun sa confiscation. Di ba? O ito, talagang yan. Paninindigan ko yan ng aking retirement pay. Kung hindi totoo yan. Tataya ko retirement pay ko dyan kung busisiin ang data niyan. I'm not confident to say na talagang sa ngayong administrasyon, mas kukunti lang ang operation, mas kukunti ang patay, pero mas marami ang seizure ng mga drugs. Ang teorya po dyan, sa panahon ninyo, ngayon, ang tinarget yung big time. Tinarget ang big time. Nakalipas, ang tinarget yung mga Dagang nakatinelas. dingding. Dagang dingding yung tinarget last time. Yung mga yapak. Which is, hindi. Small Ano time. masasabi nyo dun sa sinabi ni Tigo, bumalik na rin ako sa specialist na Hindi naman nawala eh. Hindi naman nawala eh. Anong bumalik? Hindi naman nawala eh. Nakikita lang ngayon. Oh. despite the 30,000 na patayan. Nakikita lang ngayon. At nasa surface ngayon talaga yung problema. The last time, isa ang nakikita natin yung patay. Ngayon, ang nakikita natin yung droga. Now, at this point, we'd like to announce the presence of Jeff Dean ng DICT. Related din yung activities ng Yeah. CIDG. You're just on time. No problem. Has to do with yung communications technology sa crime fighting. So, ano sir? So that you can consolidate on the DICT, wrap up tayo sa side ng CIDG. Siguro, kung may tanong ang media kay At General. papati mo na natin si Yusek. Kasi kanina Yusek, wala ka pa. Marami na sinabi si General sa inyo. Kasi ang galing-galing daw ninyo. Siguro, kunahin natin ito sa kanya. Ayun niya kasi magdetalye ng capability ng law enforcement natin, ng gobyerno, kung paano ma-detect kung nasasalag ng mula, kung ano ng mga communication magpapalitan via Internet of Things. Siguro, ang gusto kong kunahin tanong sa inyo, talaga bang capable tayo na mahuli yung mga kidnapping via messaging or anything na krimen na dumaan dito sa komunikasyon? Hirap naman ang tanong ninyo. Yung police nga hindi sumagot, tapos gusto niyo yung civilian yung sumagot. But what I would say is that yes, we have technologies that are capable of tracking down criminals. Not only based on, noong unang panahon kasi we triangulate based on ano tawag mo doon? Estimates on where the criminals are. But now it's become more accurate than before. But of course, we also would like to assure the public that these technologies are not being used without the proper orders of either the courts or of the prosecutorial service of the Department of Justice, depending on what is necessary. So yung police powers of the state are carefully being controlled by the courts. So the short answer is yes. We have the capability to monitor and track movements of criminals. And we also have capability to monitor certain hindi naman lahat, but certain communications. But it is being strictly controlled through court orders. May renda. Hindi naman natin pwedeng gawin yung kahit kanino kasi hindi rin siya magiging admissible evidence. General Torre. Sige, bago siya umalis. Okay, sige. Sir, magandang bata sa Sito. Pwede bang makakuha ng detalye tungkol sa nangyaring operation, yung ano ng anti-kidnapping group? Ang lumalabas ngayon, may mga info na wala palang government team makuha yung bata. Pasensya na po kayo. I would like to defer my answer to that question to the proper authorities higher than me because it is beyond my pay grade sa ngayon. At may mga pag-uusap ngayon at internal investigation na ginagawa ang PNP ongoing. I just don't want to preempt that. Pasensya na po talaga.
Sir, may balita po ngayon ng Reuters na yung mga alleged China spies daw po nagbigay ng cash at motorbike sa isang city, Philippine City, and sa mga police daw. May information po ba tayo doon? Again, I would like to refer my answer to that question. Kasi ang operating units dyan ay ang AFP at ang NBI. Now, ang LGU dyan, andyan naman sa Reuters report, di ba? Tarlac and Manila. So, you can ask the local government regarding that matter para sila na mismo ang sumagot. Pero hindi kasama ang CID? Hindi kasama si IDG dyan. investigation. Hindi kasali sa IDG dyan. Pero yung mga involved na alleged Chinese spies, sir, wala kayong iniimbestigahan ng kaso nila? May nangyari nga, di ba, na may parang nag-rub on sa CIDG ang isang kaso na yan na spying. Dahil may time na yung sinasabi ko kanina ng lesser known case na may nahuli rin kami na may mga schemer, may mga communications devices na akala natin ay ginamit sa spying. Pero on our part, ang nakita namin is ginagamit nila talaga sa criminal activity. Ano kaya nakatulog sila ngayon, sir? Turn over namin sa BI yun eh. I-verify ko na lang kung ano pa ang naging status nila sa BI. Pinadeport pa or naka-hold pa rin for criminal charges dito sa atin. Pero sir, in terms of accepting donations, ano po ba yung panuntunan ng PNP pagdating doon? May Halimbawa, may magdo-donate po ng mga motorbikes galing sa isang or non-government organization or civic groups. Ano po ba yung panuntunan natin pagdating doon? May mga guidelines tayo dyan. Hindi naman bagong case yan na may nag-donate na foreign entities ng equipment sa PNP. Marami na tayong na-accept eh. Marami tayong mga donations galing sa mga foreign entities. May mga guidelines lang yan and involved palagay ko dyan. Sa ngayon dati kasi ang involved talaga dyan, nag-spearhead dyan yung Directorate for Intelligence. Okay? Meron kami Foreign Liaison Division na under naman, kumukuha naman ng kumpas sa ating Department of Foreign Affairs. Now, of course, pero dumadaan din na through channels sa DILG at eventually, may mga sinusunod na mga policies and guidelines regarding sa mga acceptance ng donation. So, yung sa specific na case na tinatanong mo regarding dyan sa, I believe, motorbikes ang ibinigay sa Manila at ang ibinigay sa Tarlac is, ano bang ibinigay dun sa Tarlac is, hindi ko na matandaan sa Reuters eh. Nabasa ko yan sa Reuters eh. I-review na lang namin kasi there's a possibility na yan ay tinanggap ng local government at ibinigay na lang sa police. Now, it could have been donated to the local government which the PNP really does not have any control. I just don't want to speculate. May possibility kasi ganyan. So, rather, dahil sa bagong report na yan, tingnan na lang namin yan sa side ng PNP. I believe that the Chief PNP had already ordered the inquiry on that matter para malaman kung ano ang punot dulo dyan at saka ang exact circumstances ng donation na yan. General, ang PNP, sa pakalat, si IDG meron din. Meron mga nakikipag-partner dyan ng mga organization, communications group, those multipliers. Correct. Ano ang lesson na natutunan natin pagka ganyan? Yung palang supposed alleged spy, nagdo-donate. Hindi ko kaya dapat mag-ingat din sa mga ina-accredit ninyo o binabarkadahang organisasyon? Ang PKG natin, yung Police Community Affairs and Development Group. Sila yung unit natin na nag-accredit ng mga allied organizations eh. So, dumadaan naman sa pag-BBI yan. So, hindi naman kaagad nakikita yan ang mga bagay-bagay na ganyan na spying kaagad. At the end of the day, we'll just be, baka naman masyado na tayo naging paranoid sa mga bagay-bagay na yan. Pero may mga nangyayaring ganyan. Ngayon, nalaman natin na ganyan, corrective measures should be undertaken. Undoubtedly. Yung PNP ba involved dun sa pagharap dun sa mga remaining POGO workers na Chinese? O BI? Parang mga 11,000 yata yung sinasabi nilang figure eh. Ang kaya sa mga POGO workers ay full government approach yan eh.
ang PAOK ang nag-coordinate at nag-orchestrate ng lahat under the Office of the Executive Secretary. May powers kasi sila na i-orchestrate at i-coordinate ay iba-ibang mga allied agencies na may expertise dun sa mga case na yon. Like for example, sa mga Chinese, ang pinaka-common denominator niya, ng cases niyan, visa and passport violations. So, immigration law violations. So, BI ang pinaka-head niya, pinaka-lead niya. Ngayon, sa mga facilities naman, baka naman mga kung ano-anong mga nakikita natin ng mga violations, like in the last case in Pasay, business licensing violations, yung regulatory requirements. So, ang nag-lead sa amin doon ay ang BPLO. So, depende sa kung ano ang nakikita nating predicate crime para magkaroon ng rason, ng legal na rason, para ma-search ang premises. Now, on the individual Chinese na tina-target, we're also, of course, working with the BI and the Department of Foreign Affairs and the counterpart embassies na involved dito. Yusek, Ano lang ato, tulungan ko lang si General on that particular answer. I would just like to state that Philippine-China relations are a very complex matter. These alleged spies that was captured by the joint forces of the armed forces, the National Bureau of Investigation, also some of them have been officers of Filipino-Chinese civic organizations. Now, there are Filipino-Chinese civic organizations which have been with us for decades and have been helping our community. Punta na lang kayo sa Maynila, makikita nyo maraming mga bumbero dyan, no? Na sinuportahan din naman ng Filipino-Chinese communities. Also, I would also just want to know that not everything about China or Chinese is we're antagonistic. For example, alam nyo ba na we have a twin sister or a sister city program with some provinces of China that was started during the time of President Arroyo and was further amplified during the time of President Duterte. So some cities have a sister city program where they exchange people and resources with a Chinese city. So, maaari na itong mga sinasabing mga donations dumaan sa mga ganong klase ng vehicle. Pero that doesn't mean that they were meant to to curtail our own to influence our own defensive and police capabilities, no? But that said, of course, these are all subject to investigations. Kasi kung yun ang ginamit na vehicle, then that should be investigated. Pero complex siya, no? Hindi naman porke nanggaling sa isang Filipino-Chinese civic organization, kailangan na tayo, suspicious na tayo. So, yun lang yung gusto nating sabihin. Factual yung sinabi ko, these Chinese spies, actually some of them are yung isa pa nga yata parang vice president ng isang Filipino-Chinese organization. Related to the for general music din na natin. Dahil meron ng mga Chinese spies na allegedly working with social civic groups, with the PNP-CIDG conduct an investigation group parang dilinusin or audit of those Chinese-related civic groups, titingnan kung may mga kahit-kahinalang tao involved doon na makaspy pala. And last question na lang po, may irregularity po ba kung tumanggap ng donasyon yung police from or Chinese affiliated civic group? Sana ko na rin, pinapilihan ba yung mga Philippine kailangan rin mag First question naman Well, sa first question, continuous naman kasi ang evaluation ng mga allied groups. Kasi may mga accredited groups ang PNP. Marami yan. Force multiplier na tawag natin yan. Continuous ang evaluation yan. May mga renewals pa nga yan eh. Kasi hindi naman once and lasting a lifetime ang accreditation. May specific period yan. So,
After that, may re-evaluation. Pagkatapos, alam niyo ba dati na yung mga nag-uniforme dyan, may mga nakalusot na mga accredited ng PCRD, tapos pinaalis na rin, tinanggal na rin. Di ba? Yung mga pulis pagkalawakan dyan na nagpupulis-pulisan, at the end of the day, hindi naman nakatulong, nakagulo pa. So, tinatanggal ang mga accreditation na gano'n. So, on your question, whether they are investigated, continuous yan at hindi naman tinatarget lang yung Chinese organizations. Lahat naman. Lahat yan. Yung second question mo, irregularity in the procurement, that's still subject to investigation. Masyadong napakaaga pa para magkaroon tayo ng conclusion. Ay, i-investigahan pa yan together, especially with the COA and the internal disciplinary machineries of the PNP. Saka yung, especially yung procurement law titignan din. Okay? Siguro, General, huling tanong na lang po, bago mag-9:45. Yes, sir. Hindi naman ako siguro may kakaila. Kung may taong isinusumpa ng mga taga-Davao, kung hindi po kayo number 1, ay yung number 1 dash A. Hindi ba kayo natatakot na baka masabihin nga natin isang election lang naman ang we are just an election away from disaster. Well, gusto ko lang i-emphasize ulit. Wala akong personal na nagalit or ano man na issue against Davao. First and foremost, hindi rin ako naniniwala na lahat ng taga Davao City, in particular, galit sa akin. Dahil I stayed there for 102 days. Pag pupunta ako sa SM, hindi naman ako babadyguard. Tingnan nyo ngayon, pumunta ako rito isang driver at saka isang aid ang dala ko. Hindi ako naniniwala na sabi ng mga trolls yun, na most hated man in Davao ako. Unang-una, ang pangalan ng tatay ko ay nandyan sa loob ng Camp Katitipan. Nakalagay sa bantayog ng mga bayaning pulis. Kasi namatay siya, in line of duty, PC ang tatay ko. Namatay siya, part ng Region 11 ay South Cotabato. Kaya ang pangalan niya, nandyan sa loob ng bantayog ng bayaning pulis sa Camp Katitipan, Davao City, na ngayon ay Sergeant Quintin Merecido, the regional headquarters of PRO 11. Yan. Pangalawa, taga Marbel lang ako. Nandyan lang ako. I'm just 3 hours away from Davao City. May sister ako na nagtatrabaho dyan sa Davao City. Na dyan talaga naka-base, dyan nakatira. Kaya I really don't have any reason na para i-put down ang Davao. Kundi isa rin ako sa mga gustong ma-ensure na ang Davao kapareho ng Pilipinas in terms of freedom, in terms of progress, development. Kasi hindi naman, sa ngayon I've been in Cebu. Nag-file ako ng kaso doon sa isang vlogger. Tingnan mo naman yung international airport ng Cebu. Kung anong klaseng, hindi lang kasi nakikita siguro na ibang mga taga Davao yan pero kumpara mo yung dalawang international airport nila, napakalayo naman at napakaganda naman, di ba? World class talaga, as in world class, even better than Manila, even bigger and more spacious than the Manila International Airport and Cebu International Airport. So, ganun ba? So, gusto ko rin na makatulong sa progreso ng Davao. Hindi yun ako gusto kong mawala sa mapa ang Davao. Hindi totoo yun. Mga trolls at mga kalaban lang ng progreso ang nagsasabi nun. Hindi ako. Sir, Last na sana, pero sige. Sir, follow lang, since may crackdown tayo sa mga pogos and yung mga illegal na gawain, specifically ng mga Chinese kasi, di ba? So, not to discriminate all of them naman po. Pero we all know na nagsasagawa ang mga authorities natin, ng mga crackdown against illegal na gawain. And itong, sir, pagdodonate ng mga alleged China spies, hindi po ba ito alarming sa PNP natin since yun nga, binabantayan talaga natin ito, di ba? Well, yun nga ang sasabi ni Yusek D, na very complex ang relations natin with China. Hindi naman ibig sabihin na
Hindi, pero sir, kasi alleged spies po yung involved eh. Hindi lang po siya basta Chinese na So obviously, binondo, di ba? ngayon pala nagsisurface ang issue na yan. So, iimbestigahan natin yan, alamin natin ang punot-dulo niyan. Pero is it alarming, sir? On the part of the PNP? Na nakatutok din talaga sa mga illegal activities? Pwede bang masabi na gusto mo kasi yung adjective mo ang kapal ng dictionary, pili ako ng ibang adjective Hindi alarming ang aking gagamitin. Okay. Sige, sir, go So, ahead. it's a case na it is a possible cause for inquiry and investigation on the part of the police, especially on the internal mechanisms relating to accepting donations from foreign entities. Pero are we going to focus on mga civic groups na specifically mga Chinese po ang nagli-lead? Dahil po dito sa findings na. Tingnan na lang natin sa magiging direksyon ng ating investigation and inquiry. Kasi baka malay mo, yan lang nakita natin, yung Chinese groups. Baka naman mamaya may iba pa palang nagdodonate na hindi naman natin napapansin lang na meron din palang similar na gano'n. Tandaan natin, there are almost 200 countries all over the world. And in almost all of them, we have diplomatic relations. Kaya hindi malayo na, like for example, Japan. Ang office natin is Japan Technology yan. So, yung office natin, Automated Fingerprint Identification System. Ang IBIS natin, Ballistic Information System, the Integrated Ballistic Information System. So, lahat yan is, it's funded and mga technology yan na dinevelop natin together with other foreign countries. Opo. Sir, pero kasi involved din yung West Philippine Sea eh. So, hindi ba na-alarm ang PNP na may mga ganyan? Naku ma'am, maniwala ka sa akin, kahit na ano pa yung tanong mo sa akin, hindi lalabas sa akin ang isang controversial statement. Hindi sir, kasi syempre, we are concerned Kaya, with West Philippine Sea security natin, di ba? Tingnan mo kung ano ko complex ang bibigay kita sa isang about the China concern, ibibigay kita kay Yusek D. Sir, daya nyo Diba? Thank you sir, thank you sir, thank you. Alam na ko siya. Alam ng general. Okay, papasalamat ko sa inyo kung wala na kayong tanong. Ito na nga, China concerns, perfect resource person, Yusek D. Nabanggit ko kanina, continuous naman yung evaluation ng mga social civic group. Not to be antagonistic about China, pero nakikita niyo ba there is a need na mas paigtingin, mas harder yung evaluation sa mga social civic groups para hindi tayo nalulusot na may mga taong involved na spies pala, not specifically from China. Natural yun. Anywhere in the world. Natural yun. Talagang sigurado magkakaroon ng higpitan dyan at these activities will undergo closer scrutiny. Natural yan and expected yan. Sige, Thank you po. let's end Okay? this. Iwanan ko na kayo Maraming salamat. Para sigurado Chinese concern na talaga. Major General Nicolas Torre. Thank you very much. Ipa tayo kay Yusek Jeff D ng Department of Information and Communication Technology. Ano yung naging findings ng DICT in relation to guerrilla pogos? Yung sa guerrilla pogos, if you will notice, may our Cybercrime Investigation and Coordinating Center has been involved in taking down and giving information sa pag-take down ng at least 2 in the past month lang na guerrilla pogos. Pag sinabing guerrilla pogos, ito yung pogo pero nag-ooperate sa, dati kasi para silang call center. Ngayon, nag-ooperate na lang sila sa parang malalaking mga bahay, etc. But the equipment is the same. So yun din kami nagiging concerned. The equipment that you find, for example, in espionage is actually almost similar to what the pogos were using. Yung mga IMSI catchers, the ability to be able to intercept communications, etc., etc. So, I think, I just don't have the exact details, pero of these na nakuha natin, I would like to confirm na yes, karamihan din dito ay mga Chinese nationals that are operating. So parang ang nangyari is, dahil nawala sila ng lisensya,
Nag-work at home yata sila. Lumipat sila. Lumipat sila sa mga subdivisions. So, yun yung nakukuha natin ngayon. Well, malalaking bahay, so parang work at home. So, we're cracking down on that. And sa DICT naman, we're coordinating with the National Telecommunications Commission to buy equipment to be able, ang tawag dyan ay frequency range finders, so that we'll be able to track kung merong illegal frequencies sa isang lugar. I think it's now time that we should bring the fight back to them. No? So we're improving our capability to track down illegal signals para makita natin kung nasa. Yun bang digital footprints ng scammer man o guerrilla pogo, yan po kaya nyo i-track. Well, given the right equipment. So we're still procuring that equipment at saka we have to train people also. And this particular operation, if we're going to do this, we have to do this with the PNP. Kasi DICT, including the Cybercrime Investigation Coordinating Center, has no police powers. So kailangan kapag tatakbo na kami, nasa van kasi yan yung mga frequency range finders. Pag tatakbo na kami at meron kami suspect dito, dapat kasama namin ang NBI o kaya ang PNP. Yun sa kaso ng kidnapping ng ang sinasabi ng DILG, na nalaman ng mga pulis yung mga cellphones ng mga kidnappers. Kaya nakatakas yung mga kidnapper, hindi mo nila yung bata. Thanks, sir. Number one, I would not want to discuss that because that is an ongoing investigation, and I don't want to preempt the investigations both of the NBI and the Department of Justice. But yes, some consultants of that trading team or of that team involved some consultants also of the DICT and of the CICC. So we're helping each other acquire not only technology but the people to be able to find them. But that is an operation. Let me just be that was an operation not of the ICT but of the law enforcement. Pero just goes to show na meron na rin tayong equipment to detect yung gano'n. Doon po sa paborito naman natin sa right side, issue ng spying. Gaano ho ba karami ang attacks o attempt na nangyayari? Cyber attacks, cyber spying na napufoil kung may nakakalusot man. Very good point. Okay, in 2024, the DICT automatically deterred approximately 5.4 million malicious attempts against 32 government agencies connected to our National Security Operations Center. We processed 2,500 cases. 60 of them are from advanced persistent threat groups. Pag sinabing advanced persistent threat groups, these are state-level type of hacking. Yung super complicated. So, if you think that in the physical world we have a war on criminality, we have also some brewing tensions in the West Philippine Sea, in cyberspace, we're also defending against these types of attacks. Ang gusto ko namang i-highlight is that our capability to monitor cyberspace and our capability to deter malicious attempts against government agencies has increased in just the first 2 years or 3 years of the PBBM administration because the President really put emphasis on cybersecurity. So yun. Yung pong AFP, yan ang Philippine Army, na na-penetrate yung kanilang IT system. Yung NBI, karoon din ng ganon na usapin. Kayo ba'y in close coordination with them? Oh, maganda yung tanong mo, no? I-clarify ko yung mga hacking na nangyari dito, no? What we're seeing is a lot of disinformation and malinformation. And I'm positive about this. Kaya pansinin nyo, pag in-interview ako, ang una kong sagot, wala kaming nakitang indicator of compromise. Bigyan ko kayo ng halimbawa, PCSO. Sabi na atake PCSO. Alam nyo, ang nangyari is, I don't know if you're, sorry kung magiging technical ako ng content. What happened is, somebody actually queried
the archives of the internet. And they found this information. Kumbaga, hindi siya atake sa PCSO. It was information they gathered from a previous hack. Ganon din yung nagagaling sa, sabi na atake daw yung comment. Ganon din nangyari. Nagsusurface siya galing sa internet archives. So kung tutuusin, napupunta lang sa limelight dahil mukhang may datang na breach. Pero sa totoo, these are old breaches. Ako, I can confirm that to you. Wala, hindi sila tinamaan. Now, that said, ang number one ngayon na problema namin ay yung tinatawag na info stealers. At dito gusto ko rin balaan ng publiko. Karamihan sa mga nakikita niyong information, hindi na siya direct attack against our computer systems. Alam niyo ang nangyayari, kumakalat ngayon yung malware na kayo mismo, tayo, mga ordinaryong citizens, pag nag-type ka ng username password sa email mo, nadidetect nila yung keyboard na prenes mo. Ang tawag doon, keyboard logger or info stealer. Yan ang number one na na-monitor ngayon ng National Computer Emergency Response Team. Halimbawa, gumamit ka ng Gmail account mo, government official ka, doon ka nag-i-email. Pag nag-type ka, halimbawa, password mo, password. O, Jeffrey D, username, password, nakikita nila. At pinupost yung password mo, babayad ka $5, nandun na password mo. Makikita nila, may listahan mo. Lahat yun, ha? So, ang gagawin lang ng hacker, hanapin niya, gov.ph, email. Makikita niya, dami, ha? Kasi pa-post niya ngayon. So, yun na po ang uso ngayon, ha? At uulitin ko, hindi lang gobyerno tinatamaan yan. Pati yung normal, us, citizens. Kaya ang advice namin, kasi ito, mahirap na ito depensahan. Kasi ang depensa namin nakatutok dun sa critical systems. Hindi naman yun ang inaatake. Ang inaatake, yung laptop mo at computer mo sa bahay mo. Kasi nandun yung malware na naglalag ng password mo eh. So, ang advice namin is number one, gumamit ka na ng multi-factor authentication, huwag ka na mag-password. Pagka-password mo, may lalabas sa yung key sa cellphone mo. Para kahit malaman na rin yung password mo, hindi nila makukuha. Yun lang yung mga advice ko. At saka huwag na kayong gumamit ng password biometrics na parang hindi na kayo nag-type ng password. Yung OTP daw, obsolete technology na yan. Yung OTP, obsolete technology siya, hindi sa email. Sa banking application. Okay. And I gusto kong palakpakan ng BSP dyan. Matagal na rin namin sinasabi yan. Ano yung pumalit sa OTP? Hindi namin, actually, ang advice ko nga sa BSP, huwag nyo tanggalin yung OTP. Ang security naman, multiple layer. Ang gagawin lang is, yung application, pag dinownload mo, nakatali sa phone mo. Ibig sabihin, kahit alam mo ang OTP o password, pag binuksan ko sa phone mo ang account ko, hindi siya gagana. So, ibig sabihin, naka-machine-based authentication siya. Yun yung gustong implement ng BSP, which is good, right? Medyo mahirap lang pag nagpalit ka ng telepono. Pero okay lang yun. Uulitin mo lang yung registration process para nagpalit ka ng telepono. So, pag nagpalit ako ng telepono, hindi nagagana ang banking app ko dito, dun na sa bagong telepono. Isang telepono lang gagana yung banking app. Yun yung ini-implement ng BSP. Halimbawa, yung BPI still Ang BPI, in-implement niya na yun. using OTP pa rin sila. May OTP si BPI pag ang ginagamit mo website. Pero pansinin mo yung app, may OTP pa rin, pero hindi siya gagana pag kasi dalawa telepono ko. Dalawa rin BPI ko. Sasabihin niya na yung BPI app mo naka-register sa isang telepono. Gusto mo bang ilipat dito? Siyempre sabi ko, hindi. Hindi ko magagamit sa kanila. Well, magagamit ko, pero marami siyang tanong. Kumbaga, nagdududa siya sa'yo pag gumagamit. Ano yung better alternative? Yung facial at fingerprint? Yes. Facial, fingerprint. Ang security naman, sir, is multiple layers. Tingin ko, pwede ka pa rin gumamit ng OTP, basta meron ka pa rin facial, fingerprint, at yun nga yung machine-based authentication. Sorry, naging masyadong technical. Sabihin nyo lang sa akin, kailangan ko ipaliwanag. Sir,
may latest hacking ba na info stealers ang ginamit? Well, yung sa PCSO, may mga binalita sila na mailbox-based, info stealers. Kaya nga sabi ko, hindi naman talaga hacking yun. May mga report na ngayon na may mga info stealers sa LGUs. Mga accounts ng various LGUs. May nakita, for example, may nakita akong info stealer na Bineco, which is the, I think that's Baguio, no? The power cooperative of medyo maraming info stealer, nahihirapan kami ngayon sa info stealer. So baka ang gawin na lang ng DICT, maglabas ng advisory sa lahat, hindi lang government, pati private, na mag-ingat sa mga ini-install po ninyo. Kasi yung info stealers, malware po yan eh. Sige po. Sana sumagot si Yusek. Yusek, may kakayahan ba talaga na ma-hack ang eleksyon? Kasi may pinaso ang vice mayor eh. Ayun, katanong yan. Ganito na lang ang sagot ko. Ang hacking kasi is also a function of time. Sa automated election, tapos na ang eleksyon ng 5 araw. Tama? Actually, alam mo na ang nanalo in the next 24 to 48 hours. For short, assuming arguendo na hack mo siya in 56 hours or in 96 hours, it is no longer relevant. What I'm trying to say is, walang unhackable system. But I think the security of the automated election system, given the time factor into consideration, is enough to mitigate any attempts to attack the system. Yun lang yung babanggitin ko. Kami naman ay nasa Comelec Advisory Council. Actually, DICT chairs the Comelec Advisory Council. And we are also in the Technical Evaluation Committee of Comelec. And so DICT is closely monitoring the security of the system. It is secure. It is very, very secure. Check, balikan pa lang yung Guerrilla Congo Scrum House. Meron na bang nakita yung DICT Cybercrime Division na ako na yung mga scrum hubs na to nagagamit for state-sponsored cyber espionage? I would like to refer to you to our statement when we were at the PCO. I think that was December or January, I forgot, where the Department of Information and Communications Technology, along with the Armed Forces of the Philippines Intelligence Group, the NBI and the BI apprehended a Chinese national who was involved in recruitment of our armed forces personnel, both retired and active, using social media. And by hiding the fact that they were a Chinese group, in fact, they really say that they're a Western consulting organization, even using terms like Oxford, Cambridge, as if they are connected to those universities. Hindi lang po siya isang social media account. These are multiple social media accounts. And yes, now going back to your question about POGOs, yes, they were using facilities, technologies, and centers as if they are in a call center /POGO. Now, whether or not some POGOs were involved is still a subject of investigation, but this is a big operation. And we are of the belief, although hindi pa tapos yung investigation, that the same facilities can also be used as, dito kami kinakabahan, dahil election nga, troll farms, in order to influence our election. Kasi they're using social media. If you can use social media to post jobs online, to post your opinions, and to boost engagement, what can stop you from doing the same for political machinations? So yun lang so that was a report that we gave December, I think it was December. And lumabas naman sa media, pero hindi lang masyadong malaki yung attention. Yes, maraming mga comments sa mga political issues sa social media. Parang Google translated eh. Mga Tagalog, maging mga Bisaya. Tanong ko sa inyo, na-monitor niyo ba na talaga yung marami sa troll farm?
nagmumula sa ibang bansa, China, Vietnam, and even Malagasy Republic. Ang inimbestigahan po namin ay yung pagkalat ng boses ni Presidente na sinasabi niya mag-retaliate ang Philippine Navy sa West Philippine Sea. That was July of last year. Nung inimbestigahan po namin yon, ang sasabihin ko po sa inyo ay bots ang nagpakalat. So that confirms to you the existence of bot armies as troll farms. That said, mapapansin mo naman yung bot. Paulit-ulit na sinasabi, maikli at mukhang perfect ang English. Pero to be fair, meron naman talagang mga... Ang trabaho lang nila, sumagot sa social media. Diba? Let's say they are paid engagement people. Hindi sila bots. Tao naman sila. Pero yun ang trabaho nila. Sumagot na sumagot. So, i-rephrase ko yung tanong ko. Minamonitor ba kayong troll farm na nagmumula sa ibang bansa? Wala pa. Troll farm na tao, hindi pa namin, I'm not ready to say that yet. Pero bots, yes, namamonitor namin. Galing sa ibang bansa. Yung bots, galing sa kung saang bansa na yun. Yeah. Kung may bot na emanate sa ibang bansa, sila ba'y kasama doon sa binanggit mo kaninang active, persistent threat group? Ang hirap ng tanong mo, maiipit ako dito. The answer is yes. However, please understand that when it comes to bots, mahirap i-determine kung saan ba talagang bansa siya nagaling. Nag-hide kasi siya. But yes, we have monitored that. Again, yung APTG, Active Persistent Threat Group. Advanced Persistent Threat Group. Ito ay, ang classification ninyo ay state level. So kung state level, state level technology, state level knowledge. Yes. Pwedeng may foreign government involved. Possibly. I cannot confirm, but I cannot also remove that possibility. Ano yung ginagawa ng DICT to control yung SIM registration abuse? No? Okay, so malipat tayo ng topic, SIM registration naman. Thank you. Sa SIM registration, tama naman yung sinabi ng PCO Undersecretary Claire. No? I think we should look into the fact that real people are the ones registering. Kasi napakadali ng registration. And for this, di ko naman sinasabing pupunta kayo in person. Pwede natin gamitin, for example, yung National ID System. Using the API of the National ID System, tapos facial recognition, para makita kung ikaw ba talaga yung taong nakaregister. Like I said, ngayon kasi it's like you can register for someone. That's the problem. So we're looking into that. In fact, we wrote a paper on that and we sent that already. We have an audit report coming from Undersecretary David Almerol's office regarding that. So we're really pushing for the National ID System to be used for authentication. Yung National ID System natin, una sabi nila, walang signature. At ito ay, ang nag-print ang nakapag-ugnayan, ibang pasentral. Yung printing, yes. Yung printing. Yeah, opo. So, pero nung ginawa ang National ID, parang wala pang DICT, ano po? Yes. Well, nandun na, pero inassign siya sa PSA, Philippine Statistics Authority. Ang PSA ay under ng NEDA. That's correct. Now, we are in a digital era. Hindi ko ba dapat kayo may hawak nito? Very good question. There is a letter of instruction from the President as early as 2022 stating that the digital version of the National ID be now handled by DICT. But the budget and the entirety of the National ID is still with PSA. Kasi nasa kanila yung data. So, medyo mas malakas ang quorum sa likod. Kasi hindi ko alam kung ano ko, papangkitin tanong ko. Komplikado ang paggawa ng National ID. Kasi tatatlong pinapayagan ng ating gobyerno by law na mag-print ng official na papel. National Printing Office, APO at ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Now, kung digital, mapapupunta sa inyo, saan po mapupunta yung physical ID? O dapat bang sa inyo na rin? very good question. Siguro I will defer that to the PSA.
Right now, the DICT has no capability to print physical forms of IDs. Basta ang kaya ko lang i-assure sa public is that the API, kung saan pwede kayong connect sa national ID, nasa amin yun. At saka yung digital form is nasa eGov app. Kanino po ang, sino maghahawak ng depository ng mga data na makukuha nyo? PSA. PSA. So parang, ako sa bagay, meron silang Yes. existing system. Yes. Alam nyo, sa sistema naman ng gobyerno, pwede namang nandito yung database, pero nagku-query lang ako. Tumitingin. Eh paano yan? Naniningil yung yung partner ng PSA. Ang tanong sa kanila. Yung computer system, naniningil, government to government. I think for that, we'll have to ask PSA. Question nga tayo doon sa... Tanong ko lang po balik po sa election. Kanina sir, nabanggit ko po yung last year, 2024, marami pa na-detect na advanced persistent threat group. Sir, kayo darating na approach niyo po yung walang maayos. Possible po ba na may tinitignan tayo na maging challenge po itong advanced threat group sa darating na election? Yes. But this time, they will be using social media. Baliktad na, no? Hindi na muna hacking. They'll be using social media. Explain ko sa inyo paano na ginagawa. Do you know that they actually have the capability to check engagement automatically? Kaya nilang alamin kung yung keyword o hashtag is viral. Meron silang analytics to use kung siya ay viral. At ganito ang gagawin nila. Actually, nakita na namin to. Hindi nila kailangan mag-post. Hindi. Halimbawa lang, antay ka kay... Let's say, antay ka sa sa Bagong Pilipinas team. Kunyari lang. Kunyari lang yun. Baka po hindi tamang gumamit tayo ng akto na Sige na lang. O, kunyari, antay LeBron ka. James ka. Pro LeBron James. Kunyari, antay ka kay LeBron James. Okay, gano'n na lang. So, ang gagawin mo ngayon, hahanap ka ng post na tingin mo pwede mag-viral. Tapos ang ginagawa nila, ina-amplify. So, hindi rin sila yung gumagawa ng meme. Naghahanap sila ng meme. So, ito lang din ang advice ko sa mga taong mahilig mag-meme. Baka makakita mo yung meme mo, nagba-viral, pero actually, ginagamit na ng advanced persistent threat. Mapapansin mo yan. Kapag ka within 24 hours, yung hashtag mo, nag-multiple hashtag, tapos nakikita mo na yung sources, meron din kami capability kasi. Siguro minsan pag nasa office kayo, pakita ko, no? Makikita mo yan, magbabalon eh. Tapos makikita mo paano siya nag-i-spread. Pag yung spread is too quick, huwag mo sabihin sa akin, meron kang 1 million people to spread that. Come on. Gano'n ka ba kayaman? Gano'n ka ba ka-sophisticated? Pero makikita namin yan. Makikita mo yung hashtag bumabalon, at makikita mo yung, may mga arrows kami yan. Makikita mo ngayon yung spread, dumadami pero maliliit. Ibig sabihin, merong kumatch. May kumuha ng anti-LeBron James, no to LeBron James hashtag, at pinakalat niya. So sir, parang bago po ito na kumakalat. Parang yung kampanya sir, na imarami Yes. ito. Yes. Tumatama siya. Sige. Pag yung state level action, kung sa isang bansa yun. Well, what can I say? Of the 60, I think approximately more than 30 are associated with Chinese groups. Some small groups have been detected to be coming in from Russia, North Korea, and some other Eastern European countries. But the majority of them are coming associated with Chinese groups. Ang pinaka-persistent is Advanced Persistent Threat Group number 41 and Advanced Persistent Threat Group number 21, which are all from the same group of quote-unquote the Panda Group. This is also Volt Typhoon, aka Volt Typhoon. This is also this has been reported multiple times, not only by the Philippines but also by the United States and the United Kingdom. Ito ba yung na-trace yung IP sa isang university? Hindi IP yung tinitingnan kasi namin. Ang tinitingnan namin is overall behavior and yung code pag nakita namin yung number. Sige, last question siguro for the ICT. Sir, follow-up lang po dun sa Advanced Persistent Threat Group na ginagamit sa election.
Possible ba na binabayaran to ng mga candidates themselves? Well, Yvonne, you're talking about possibilities. So, sabihin ko lang, we do Kasi not sir, have- anong purpose nila? Bakit i-influence nila yung election? the same way that they would like to influence the outcome of an election to be favorable to their agenda. Opo. So, So in the case of the West Philippine Sea, it could be that certain individuals or certain groups or certain think tank want, or even certain states wants to influence the outcome of the election so that it favors them. For example. pero not necessarily connected sa isang candidate. If we're talking about states, not. Pero nagiging collateral damage. Diba? Kasi nagsalita ka against, halimbawa ako, pagka nagsalita ako against a particular agenda, collateral damage mo ako. So yung target ngayon ako. Ganun lang naman palagi yan. Pero so not necessarily binabayaran ng politiko to. Wala kami namang evidence na binabayaran ng politiko pa. And if we're not actually looking into that, I think it's better for the NBI, the COMELEC, or the NCC to do that. The ICT naman just looks at the patterns happening in cyberspace. Okay. Pero hindi natin natutukoy kung sino yung mga... It's Sa not, activity lang. it's not our job. We're not an Kung pala sa investigator. activity lang nitong mga Correct. threat na to, sir. Dahil lang, in-example natin neutral ni LeBron James, pwede ba may score sheet? Na-monitor nyo ba kung sino ang mas maraming ina-attack ng mga troll farms na ito, ng mga active, persistent? Anong grupo ang palaging ina-atake? At anong grupo ang ina-amplify ng mga ito? Anong paniniwala ang ina-amplify? Ang napapansin namin generally, ang ina-amplify is discord. Anything that has to do with questioning the ability of the current government to govern. Yun yung ina-amplify. So, to cause confusion, to cause chaos. Ang ina-amplify nila, conflict. So, yun. So, hindi, not necessary, halimbawa, may sensational na sinabi sa kabila, amplify nila. Pag nag-react yung kabila, amplify. So, pinagsasabog ba? Okay. Sa mga nag-oobserba, dati ang weak president. Ang kumakalat sa mga social media, yung kahinaan, weak president. 2 weeks ago, within 2 weeks, unang narrative, diktador, yung presidente. Ang nag-viral sa mga meme ay yung karahasan na ipinakikita ng Estado. Yan ba yung namomonitor nyo rin talaga sa social media? At saan nagmumula ito? Ayaw nyo bang i-trace? I don't want muna to comment on that. Mahirap na. Baka mawala ko trabaho bukas, boss. Sige. Sige, last question na lang. Sir, Before we, since nabanggit niyo po na sa social media po ito po, kapag may isang video na biglang viral or biglang dumami po yung engagement, sir. So, paano po ibig sabihin nito, sir? Ano po yung pag-iingat natin sa publiko na pwede natin magawa para maiwasan yung mali sila na? Well, Congress is now discussing a potential regulation of the social media platforms. I'm sure you've heard of the TRICOM. Nung first day, umatenda ko noon. And they want the same discipline applied to bloggers as you are applying to your fellow reporters and media personnel. So I think in that sense, we are supporting that. And then sa publiko naman, ito lang napakasimple. Number 1, wag po kayong maniwala sa post na may pinanggalingan. Hanapin niyo yung source. Kung sino ang source. At kung yung source may blue check mark sa gilid, at tawag doon verified account. Halimbawa ako, as a government official, may nakasulat sa akin na blue check mark sa gilid. Ibig sabihin nun verified account. Now, bakit? Bakit kailangan mo yung verified account? Para pag may libel, alam mo kung sino ang kakasuhan mo. Bakit? Kasi pwedeng i-divulge yung totoong identity. Kaming may verified checkmark, nagsubmit kami ID. Nagsubmit kami na kami talaga yon. Oh, so at least pwede mong, kapag may gusto kang i-verify kay Facebook, purveyor of fake news yan, no? Pag tinake down niya yung post, pati yung verified checkmark, pwedeng matanggal sa akin. Kasi I'm violating rules. So at least at that level, I am measured by a higher standard of ethical
by a higher ethical standard. Ako na lang, follow-up lang din. Kung namomonitor ng DICT to, sir, is there a way para mapigilan sila since nakaka-apekto sa election natin, election process natin? Or may pakikipag-usap na ba tayo sa mga social media platforms para at least mamonitor nila at itong klase ng taktika ng panloloko? Yes, we've been discussing this with the social media platforms. COMELEC has a separate discussion with the social media platforms. The Presidential Communications Office has a separate discussion with social media platforms. Ang problema naman natin yung social media platforms. Sa totoo lang ha, mag-uusap kami, may take down sila. Pagkatapos nun, pababayaan nila ulit. Minsan nga, yung mukha ko nasa ad pa eh. Nagbebenta ako ng wifi. Ako na yun ha. May verified account pa ako. Nagbebenta. Ginamit nila yung, yung press con sa Malacanang. Ad yun ha, sponsored. Sa Facebook. So we're calling Facebook din na maging ano naman sila. Kasi paid ads na yun eh. Maging responsible naman sila. Kung sabihin niyo, alam mo ka ako. At kung magbibenta man lang ako ng free wifi. Kung magbibenta man lang ba ako ng wifi. So, medyo, we're talking to them. But I think it's about time we talk about regulation so that they can be held accountable also. Sige, Thank you. siguro that ends yung segment natin kay Yusek Jeff D. Meron pa tayong isang set. Mantique. Ako po si Ray Roquero. Ako ang pangalawang nominee ng Anak Kalusugan Party List. Ang aming congressman ngayon incumbent ay si Congressman Ray Florence Reyes. Medyo nag-hold sa oras, nasa Batangas pa, hindi na siguro makakahabol. At nagkaroon kami ng medical mission doon. Kasama po natin ngayon si Dr. Carlo Batalla ng Batalla Cares. Ngayong umaga po, magpipirmahan po kami ng Memorandum of Agreement kasi we have a similar advocacy, health. Sila po yung namimigay ng libre na wheelchairs. Halos mahigit kumulang mga 1.5 million sa buong Pilipinas. No? Ito pinamimigay na libre, walang pondo ng gobyerno, private sector. Kaya't minabuti namin na magkaroon kami ng partnership sa kanila because we have the same advocacy for our people. So ang Anak Kalusugan is a socio-civic organization and a political party list, duly registered with the Philippine laws. At ito nga, kanina sinabi ko, ang aming representative ay si Congressman Ray Florence Reyes. At ang Batalla Cares naman is a non-profit organization. Ang primary mission is to provide free wheelchair distribution throughout the country. At nagpapasalamat tayo kay Dr. Carlo Batalla na ngayon ay pwede kayang unahin muna namin yung signing ng aming Memorandum of Agreement, para lang sa photo opportunity. And then pupunta tayo sa nitty-gritty of our partnership. Kaya tayo. Boss, dali lang pwede ba para malinis? Medyo muna doon sa kanya. Pakita yan. Pakita muna po, pakita yung papel. Okay na po. Sige po. Tutok nila sa mamaya. Teka, ulitin natin para sa camera, sa video. Okay. Ito ulit, signing po ulit, signing. Okay.
Okay, forum na tayo. Forum. Sa tayong case mo lang. Okay, simulan na. Okay. Yung unang tanong natin kay Doktor, ano ba yung pinirmahan nyo? Unang-una, di ba ako masyadong kilala ng mga audience natin eh. Sa mga may wifi, pakibuksan naman yung Facebook. Carlo Batalla. Andun yung andun yung background. Tapos, yung Batalla Cares, ang advocacy nito ay magbigay ng libreng wheelchair sa buong Pilipinas. Yung mga wala kakayahang bumili. So far, siguro mga 150,000 wheelchairs na ang aming napamigay. Hanggang doon sa lugar ni magiging congressman, Rero. So, pabalik-balik kami sa mga lugar na hindi masyadong inaabot ng tulong ng gobyerno. Noong isang araw, galing pa lang kami sa Iligan City. 225 wheelchairs ang aming pinamigay. Tuloy-tuloy po ito. Walang hintong pamibigay ng wheelchair sa mga nangangailangan. Text lang po ito. Kahit saan lugar. Tapos, noong nakaraan pong eleksyon, magka-partner na po kami ng Anak Kalusugan. So ngayon, partner ulit. Ang magandang timing ngayon kasi lumaki po yung followers ko sa Facebook. Umabot na yata akong 1.5 million followers sa Facebook. At hindi niyo po natatanong sino ba mga kararista dito? Isa po akong horse owner. So tingin ko ang followers ko sa mga nangangarira, mga 100,000 o 200,000. So meron na si paring Ray 200,000 na buto from mga bayang kararista. Yan, sigurado na. At hindi lang po yun. Si Carlo Batalla po ay patron ng music. Meron po akong napakalaking music competition. Yearly po ito. Ang akin po tinutulungan yung mga composition, original Filipino composers. So every December, meron akong prize fund. Siguro mga 1.5 million para sa mga original music composition. Noong nakaraang December 22, andun po si Congressman Rero.
malawak po itong tulong galing sa Batalya Cares. Sektor ng PWD, sektor ng music, at di nyo po natatanong, ako po ang national chairman ng Crimes and Corruption Watch International. So, marami po tayong advokasya na ang purpose makatulong po talaga sa nakararami. So, parehas po kami ng nasa ulo ng anak kalusugan. Kaya lahat po ng tulong ngayon ay ibibigay ng Batalya Cares sa anak kalusugan. Kaya po itong pirmahan na ito talagang pinilit ko pong magpunta dito para makita at saka para seryoso po itong blood compact. Seryoso po ito. Ang anak kalusugan po siyempre sa well-being din yan ng mga kababayan nating mga kapuspalad. Ako po ang aking talagang tinutulungan yung serbisyo para sa mga PWD, old age, yung mga biktima ng stroke. Makakatulong po ito ng Batalya Cares, ang anak kalusugan sa pagpapalaganap ng tulong sa mga talagang may hirap nating kababayan. Magkano ang total cost ng donate yung wheelchairs? Meron kayong estimate? Kung Siguro po 150,000? para makarating sa beneficiary, habang lumalayo yung wheelchair, nagmamahal po. Kung Manila lang, siguro mga 5,000 isa. Katulad po niya, nung nagpunta ako dun sa Antique, patong-patong ang gastos. Transport, mga taga-buhat, umaabot yata ng mga 8,000 to 10,000 ang isa. At baka po magtanong kayo kung saan galing yung pondo ni Carlo Batalya. 1.5 million ang followers ko sa Facebook. Ang dami pong pera. Yung mga kabayo ni Carlo Batalya na nanalo. Nauubos po yan sa pagtulong sa tao. Yung, siguro diretso ko na rin ang tanong, marami naman sa gumagamit ng wheelchair. Example ko na lang yung nanay at tatay ko. Bago sila namatay, 8 buwan silang naka-wheelchair. Kami yung mga Tagalog, may paniniwala, yung wheelchair, hindi dapat kinikip pag nawala na, pero magandang klase yung wheelchair. So, nahirapan kami. Isang taon bago namin na-dispose, i-donate sa iba. Inupang inyong foundation na grupo nyo, handang tumanggap din ng ganong donasyon ng used wheelchair para naman makinabang ang iba. Maganda po yun actually, kasi usually, marami po kami yung beneficiary na nagbigay kaming wheelchair ngayon, after a day, after a week, namatay na Ngayon, maraming gumagawa nun na binibigay sa barangay para kung sakaling may mga ilangan, di ba, nagagamit nila. So, mas makakabuti po sa amin yun kasi mahal ang wheelchair. At araw-araw nadadagdagan po yung ngayon, yung talagang nangangailangan ng wheelchair, lalo yung biktima ng stroke. Pag tumawid ng dagat ang lugar, maawa ka po dun sa mga PWD. Unang-una, pag tumawid ka ng dagat, walang tubig masyado. Malayo ka pa, amoy mo doon sa bahay na yun, mayroong PWD. Kaya meron po akong naging pilot beneficiary island. Yung Ulango Island sa Lapu-Lapu City. Ano ho yun? Siguro mga 18 barangay. Halos wala na kaming makuhang PWD na walang wheelchair. Halos naubos na po yan ni Carlo Batalya. Naubos na po yan ang Batalya Cares sa Philippines. Wala itong wala itong hinihinging kapalit. Ano na lang to? Grasya na lang po ito galing sa taas. At saka ngayon, pwede ako makiusap na doon sa mga beneficiary po ng Batalya Cares ay patutulungan ko ang anak kalusugan. Kaya po ako nandito ngayon. Anak kalusugan at saka si Benor Abalos. Yan lang po yung ko.
yung palit na hinihingi ko ngayon sa mga beneficiary po ng Batalya Cares Philippines. Anak Kalusugan at saka si Secretary Binor Abalos. Mabait na tao po yan, si Binor Abalos. Maasahan po natin yan. Salamat, Ariel, no? Butch, at saka si Bubot, Bubot pala. Tagal tayo hindi nakita. Anyway, bilang pasasalamat po namin sa Batalya Cares, meron po kaming anak kalusugan cards, no? Parang medical cards, na ibibigay namin sa lahat ng mga beneficiaries ng kanilang wheelchair distribution. Para po naman sa mga programa ng anak kalusugan, ay mabigyan po sila ng priority. No? Halimbawa, meron kaming medical and dental mission. So, mga card-bearing members sila. Medyo mauuna rin sila, no? Para sa mga programa ng anak kalusugan party list. Kami po, medyo bago po yung ating neophyte, yung ating congressman ngayon sa Kongreso. Pero ang performance po niya ay pwede natin mahambing sa isang veterano rin. No? We were able to introduce 189 House bills and resolutions na file ni Congressman Ray Florence Reyes. 32 po dito ay siya as a principal author and 57 as co-authors. At kabilang dito sa mga naging Republic Act na itong Regional Medical Specialty Center Law, kung saan ang ating mga kababayan sa Mindanao, sa Visayas, hindi na kailangan pumunta sa Maynila, no? Kung kailangan magpagamot sa heart center, sa lung center, doon na lang sa ating regional center because diyan na tinatayo ngayon ang mga regional specialty medical centers. And then, meron din tayong Academic Recovery and Accessible Learning Law. Ito yung aral law and Teaching Supplies Allowance for Public School Teachers. Alam naman natin yung ating mga public school teachers, pag may mga events dyan, kawawa sila kasi sila naman ang magre-raise ng funds. Kung minsan, personal funds ang gagastusin. So, ito malaking tulong para sa ating mga teachers. No? Itong Magna Carta for Barangay Health Workers. Isa rin tayo sa mga sumulong dito sa House of Representatives. Malaking bagay po ito kasi ito yung ating mga frontliners. Alam niyo po, ang mga BNS natin sa mga 4th or 5th class municipalities, ang kanila pong honorarium ay 500 pesos to 1,000 pesos. Pero they are working 24/7. No? Kaya't maganda na ito at meron na silang Magna Carta. More or less magkakaroon na sila ng regular na sweldo. Parehas lang ng isang regular na empleyado ng gobyerno. Ito ring strengthen the promotion and delivery of mental health services in basic education. Isang malaking problema ito, no? Hindi lang dito sa mga highly urbanized cities. Kahit po sa probinsya, sa mga maliliit na bayan-bayan, ang dami pong problema sa suicide because of mental health. No? So kaya't dapat maganda at natutukan na ngayon ng gobyerno sa pamamagitan ng pag-include nito sa ating basic education. And the Anti-Agricultural Smuggling Act. Well, ito popular ito because of the smuggling of mga basic commodities na tumataas ang presyo. Kaya't meron na tayong bagong law dito na more or less ma-address itong problema natin. And ang isang importante rin ay itong well, ito pending pa. But siguro baka maipasa ito sa sunod na kongreso, itong medical, itong dentist to the barrios bill. No? Alam niyo po, ako kasi umiikot doon sa aming probinsya sa Antique. At nalaman ko na may ibang mga bata na hindi pa nakakita at hindi niya kilala kung sino ang dentista. Very sad situation in our country that must be addressed immediately. So itong bill ni Congressman Ray Florence Reyes is designed really to help our poor
countrymen, no, ang ating mga kababayan, lalo na sa mga maliliit na mga barangays sa buong pungsod ng Pilipinas. Manurate, dentista, no? Kasi may siguro mga 35 years old na ako lang. Ma-realize ko kung gaano ka-importante at hindi pinapansin yung kalusugan ng ipin. Sa PMA, pag may bumi ka na magkatabi, reject ka na. Kasi ang paniniwala, ang health ng isang tao, makikita sa ipin niya. Pag age 50 ka, nabuo pa ang ipin mo, nabubuhay ka ng mahaba. Kasi doon nagsisimula yung digestion ng pagkain. So, with that bill, di ba parang may konti na rin ano yan, paninisyo, bakit napabayaan ng DOH yung kalusugan ng ipin? Well, yun nga ang isa sa mga problema natin. No? In fact, dito sa ano tawag dito, yung pag-transfer ng responsibility, pag-manage ng ating mga provincial hospitals. Di ba used to be nasa Department of Health ito. Ngayon ay na-devolve na ito sa ating mga local government units, sa LGUs. May malaking problema tayo dito because there are mga lower categories provinces, no? Hindi sila mga first class province o mga third or second class provinces. Kulang talaga kahit sa doktor, sa dentista, sa medisina, sa medical equipment, sobrang kulang talaga. Kaya kailangan, nagpapasalamat nga tayo kay Congressman Ray Florence Reyes. Sayang at wala siya dito because siya talaga ang nag-umpisa ng investigation dito sa PhilHealth issue. No? Marami na siyang discover dito. Kahit siya rin nag-umpisa ng investigation dito sa NGCP, ang laki pala ng utang nito sa gobyerno, no? Pagkatapos tayo nagbabayad ng mahal na kuryente. So marami siyang nagawang magandang bagay sa Congress kahit siya ay isang neophyte congressman. At kami nagpapasalamat sa Batalya Cares because baka swerte tayo at magkakaroon na ng dalawang representante ang anak kalusugan sa masunod na kongreso because of the help of our people. Right, isa sa advocacy niyo dyan yung amendment sa anti-drunk driving law. Yes, yeah. Bakit hindi niyo expand pa? Kasi may binabasa akong mga data. Mas marami palang babae ang na-rate ng mga lasing kumpara sa mga na-rate ng sabog sa droga. Mas maraming pinatay ang lasing. Mas maraming binugbog ang lasing kumpara sa mga adik. Yes, tama po kayo. Tama kayo, Ariel, no? Kaya't binigyan din ito ni Congressman Ray Florence Reyes dahil nga sa mga data na nakikita natin related dito sa anti-drunk driving law, no? Kung minsan ikaw matino ka, hindi ka lasing. Tapos bigla na lang may nakasalubong ka nakamotor o kahit nga naka-tricycle basta lasing. Hindi lang ikaw ang mapeperwisyo, no? Yung nabangga niya, kundi yung pasahero niya, maperwisyo niya, sa sarili niya mismo. Siyempre, siya ang unang fatality dyan. Kaya napakarami po. Dapat talaga itong anti-drunk driving law ay maging law na ito at maraming mga salient points dito na makakatulong para mababawasan itong problema natin sa daan, no? Sa ating mga highways, lalo na sa mga highway natin. Kuminsan, sa Amerika to napakahigpit, no? Sa anti-drunk law. Kailangan, pag hindi ka, di ba may meron kang parang inaamoy, tapos yes, yeah, pag sumobra ka doon, huli ka. Hindi ba? Parang ginawa natin yan, pero mukhang defective ata yung ating mga equipment na nabili, kaya problema rin. Di ba sa kalusugan, kasi specialization yan, advocacy ninyo yung sa kalusugan. Di ba parang panahon na para magkaroon ng patas, I think parang yung libel na sinulat, mabigat ang kaso. Pero pag cyber libel, mas mabigat. Hindi ba pwedeng pag ang krimen o yung aksidente, ang nasangkot ay under the influence ng alcohol, hindi ba dapat a degree higher ang parusa sa kanila? Well, kasama ata ito doon sa mga penalties na sa amendment ng
anti-drunk driving law na pinupush po ni Congressman Ray Florence Reyes. Kasama rin pala dyan yung ating nursing scholarship bill. Kasi nahalatan natin na after the pandemic, mukhang kukunti na lang mga nurses dito sa Pilipinas, no? Pumunta na sa ibang bayan. Kaya itong nursing scholarship bill ay magbibigay ito ng scholarship sa ating mga mga estudyante na gusto mag-nurse, no? And additional incentives para magkakaroon tayo ng dagdag na mga nurses. Well, hindi rin natin pwedeng masisi no, yung ating mga nurses na pupunta sa abroad because the offer there is medyo mas maganda kumpara dito sa atin. But we have to produce more nurses, no, not only for our own needs, but also kung maging workers sila dito sa abroad, madadagdagan uli ang remittance ng mga ating dollar dito sa Pilipinas. Dagdag ko lang sana no, na kahit kami isang maliit lang na party list, but we were able to conduct 186 medical and dental missions nationwide. We were able to provide assistance to patients, mga 14,000 plus. And then burial, medical assistance, educational assistance to 12,000 plus na mga beneficiaries. And well, more scholars no, nationwide. In fact, in my province, Antique, also with the help of Senator Bong Revilla, we were able to provide scholarships to 2,000 students no, in the province. So malaking bagay rin po ito na tulong para sa ating mga kababayan. Sir, recently, may mga lumapit sa amin na mga federal beneficiaries na hindi naman. Now, tinutukan namin, sinamahan namin sa opisina ng tutukan, nawawala yung mga papel. Alam mo, yan talagang, marami talagang problema itong ating PhilHealth. Di ba, nagkaroon na ng kaso, nasa Supreme Court na natatalakay na sa Supreme Court. Why do you have to return to the national government yung kanilang, magkano yun, 89 billion plus, no, na, when in fact, PhilHealth alone is ang kanilang responsibility, umabot na sa trillion na dapat asikasuhin nila ang ating mga kababayan. Yun ang, marami ng mga proposal rin si Congressman Ray Florence Reyes para ma-improve ang services ng ating PhilHealth, no? Especially sa assistance sa ating mga indigent patients kasi ito talaga ang target. No? At syempre kahit sa mga regular na mga workers at mga empleyado na member ng PhilHealth ay dapat maibalik yung suporta para sa kanila na sinasaad din sa ating batas. And wala na tayong kwan, pero there are several measures na ginagawa na ngayon para ma-improve ang service ng PhilHealth. Siguro medyo may malaking improvement na rin na narating tayo because of this investigation na ginawa sa Congress. And one of those involved in these investigations is our Congressman Ray Florence Reyes. Yung bang ano kalusugan eh, syntax mo? Gamit sa syntax mo yan. Yes, yeah, oo. Pinagamit ni Recto sa Ano po doon? Para kayo. Yung mga anak kalusugan, kayang tutukan yung mga drugs na para mababa. Kasi bakit? Medicine. Mga medicine. Medicine, Bakit hindi pwedeng dalhin yung mura na galing Indonesia? Yun nilap din naman ng Gawano. Na dito, yun nilap din. Yes, yeah. Isa ito sa mga ginagawa na ngayon ni Congressman Ray Florence Reyes. And I think i-introduce tayo ng bagong bill dito, no, para in fact nung una, isa ito sa mga pinag-uusapan namin sa aming grupo, no, sa Anak Kalusugan Party List, na talagang may problema tayo dito, bakit napakamahal ng ating mga drugs, no? Pupunta ka sa India, yung ating paracetamol magkano lang yan doon? Parang wala pa ata, barya lang Barya lang talaga, pero pagdating dito sa Pilipinas, mahal na.
Kaya't So sa pagkain, anong ano nyo, itutulak nyo? well, isa na ito kanina, di ba, na-mention ko yung ating nakapending ngayon na bill. Well, napasa na itong Republic Act 12022, the Anti-Agricultural Smuggling Act. Sakop na dito yung mga pagkain na lalo na mga basic commodities, no, na biglang tumataas ang presyo pag kulang ang supply. So ito kontra anti-smuggling itong ating law na pinasa. Alam mo kung minsan, napakaganda ng ating mga laws na pinapasa ng ating Kongreso. Ang problema doon sa nag-i-implement ng ating mga laws. Doon ang brolyaso kung kadalasan, di ba? Hindi mo masisi ang ating mga congressman. Maganda pagpasa nila ng law. Nandoon yung mga necessary tools, no? Nandoon yung sa mandato, nandoon. Pero pag-implement ng isang government agency, nandoon ang problema. Okay. May questions ba sa anak kalusugan at Batalya Cares? Okay. Kumbinsido na. Kung wala na, I'd like to thank Carlo Batalya. Doktor ba? Carlo Batalya. Sige. Dagdagan ko lang yung, okay ba? Okay. Dagdagan ko lang yung ano ko kanina, no? Ang Batalya Cares kasi, pag yung mga ordinaryong tao yung nag-request ng wheelchair, sa LGU, DSWD, sa politiko, abutin po kayo ng isang taon, kalahating taon, di pa kayo nakakuha. Ito po ang ginagawa ko, lalo na pag katulad po dito, mga nakilala ko, ulitin ko po, add nyo po ako sa Facebook, message nyo ako pag may kailangan po kayo, real time, padadalan ko po kayo. Halos buong Pilipinas po, mayroon po akong chapter. Kasama ko po dito yung chairman ng Batalya Cares, andyan po sa tabi dito. Chairman ng Region 7, Region 11, Region 3, andyan po sa tabi dyan. Pag nangailangan po kayo, message nyo lang po ako. At darating po yan sa inyo kung hindi hand carry, lalamove o kaya grab. Bukas po, padadalang ka ng Batalya Cares. Yan. Isa lang po yung follow nyo po ako sa Facebook. At hindi po tayo magdadalawang isip na magbigay ng wheelchair sa mga nangangailangan. Kasi advocacy po yan ng Batalya Cares. May mga pinagdaanan po tayo mga nung araw, wala tayo, may mga kaibigan tayo, kamag-anak, magulang na nahirapan ng wheelchair noong mga panahon pong yun. Kaya ngayon na medyo nakaluag-luag po ang Batalya Cares. Hindi po kami nagdadalawang isip na tumulong sa mga nangangailangan ng wheelchairs kahit po nasaang lugar sa Pilipinas. Ito po, makikita nyo naman po yung record ng Carlo Batalya. Tingnan nyo lang po sa Facebook. Andyan po lahat yung kung paano makatulong. Kapitbahay nyo po, kamag-anak, kahit na kamag-anak sa probinsya. Message nyo lang po ako. At yung pong kapartner pa po ng Batalya Cares, yung National Press Club. Alam ko parang andito po yung presidente ng National Press Club. Si Manoy Lionel. Si Boyeng, Manoy Boyeng ba andyan to? Kapartner po yan. Ang halos lahat po ng mga beneficiary ng wheelchair na member ng National Press Club, galing po yan sa Batalya Cares Philippines. Si Boyeng, hindi pa niya kailangan ng wheelchair. Ayan po, yan? Magaling na partner. Pag sinabi po ni President Boyeng, Bukal Carlo, kailangan natin ng wheelchair dito. Insigida, bigay po yan. Kaya po Bukal, dati po akong board member ng probinsya ng Camarines Sur. Kaya ang tawag sa akin ng mga tao Bukal. So yun po, pag may nangailangan po sa inyo, real time, makakarating po sa mga beneficiary nyo. Magandang hapon, magandang tanghali po sa inyong lahat. Maraming salamat, Dr. Batalya. At si
Ray Roquero, na nominee ng Anak Kalusugan sa pati si Congressman first nominee. Okay. Sige, maraming salamat sa inyong pagdalo at we see you next Saturday.